Narito ang isa pang kathang-isip na kwentong katatakutan na mas dapat mong pakinggan habang nakahiga sa kisamipay na katulala. Malamig o mainit man ngayong gabi, basta't madilim sa iyong kinalulugaran. Mas ramdam ang lagim, lalo kung madilim. Mas ramdam ang hilakbot, lalo kung mag-isa sa iyong kwarto. Halina at makinig. Oras na naman na. Matalik na magkaibigan sina Jenna at Nikki. Sa 6 na magkakabarkadang babae, silang dalawa ang mas close sa isa't isa. Si Nikki ay nakatira sa nag-iisang luma at malaking bahay sa kanilang subdivision. Ayon sa usap-usapan ng mga tiga roon, ang malaking bahay na iyon ay isa sa mga nakatayong bahay sa lugar na kung nasaan ang subdivision noong panahon ng World War II. Iyon daw ay sinasabing tinuluyan ng dating presidente, pamilya nito at ng mga bantay nito. Kinatatakutan tuloy sa kanilang subdivision ang bahay na iyon. Umusbong ang haka-haka na haunted house ang kanilang tinitirhan. Marami silang kasama. Kaluluwa mula pa nung giyera at kaluluwang mga ligaw na naghahanap ng tahimik at payapang lugar na masisilungan. Pero ang lahat ng iyon ay balewala lamang sa pamilya ni Nikki. Para sa kanilang mga magulang, swerte ang dulot ng mga ito. Isang gabi noon at inimbitahan ni Nikki na mag-overnight ang buong barkada sa kanilang bahay. Dahil iritable at takot na matulog ang iba doon, si Jenna lamang ang pumayag na matulog. Nag-imbita si Nikki dahil nag-iisa lamang siya doon at nasa business trip ang kanyang mga magulang at ang isa niyang kapatid ay nung oras na yun nagbabakasyon sa bahay ng kanilang lolo at lola. Dahil nga nag-iisa lang si Nikki sa malaking bahay, hindi na rin nagdalawang isip si Jenna na samahan ang matalik na kaibigan. Habang sila ay nagkwekwentuhan, biglang tumunog ang telepono. Sinagot ni Nikki ito. Pinsan niyang si Malia pala ang tumatawag. Ganon din ang sitwasyon ni Malia. Nag-iisa rin sa kanilang bahay nung oras na yun, kung kaya't inimbitahan ni Nikki ang kanyang pinsan na sumali na lang sa kanilang dalawa ni Jenna at doon na rin matulog. Lingid sa kaalaman ni Jenna, si Malia pala ay may psychic ability. Kaya nito makipag-communicate sa mga espiritu at sanay nang matulog o tumuloy sa mga itinuturing na haunted. Hindi pa sinasabi ni Nikki kay Jenna tungkol sa kanyang pinsan dahil baka matakot ito at hindi na matulog doon. Maya-maya pa'y dumating si Malia at pinapasok siya agad ni Nikki. Na-bored silang tatlo dahil wala silang masyadong ginagawa at masyado ding maaga para matulog. Naisipan tuloy ni Jenna na oo, haunted nga pala ang bahay ni Nikki. Kaya nagpasya siyang sabihin kaagad ang nasa isip at kung ano ang nais na plano. Thrill seeker kasi siya kaya tiyak na magiging masaya silang tatlo. Ang naisip ni Jenna ay dahil unang gabi niyang makikitulog sa haunted house na iyon ay gusto niyang maging memorable. Gusto niyang may thrill naman ang pag-stay. Gusto niyang maging masaya ang kanyang unang gabi. Hindi sinasadyang nadulas ang dila ni Nikki at nabanggit niya na may abilidad si Malia na makipag-usap sa mga kaluluwa. Nainis tuloy si Jenna dahil 3 oras na niyang kasama ito at bakit ngayon lang sinabi ni Nikki ang kakayahan ng kanyang pinsan. Humingi naman ng paumanhin si Nikki sa kanya
at ipinaliwanag ang kanyang hinala sa matalik na kaibigan. Laking tuwa na lamang ni Nikki sa sagot ni Jenna na hindi naman daw siya matatakoting tao at mahilig siya sa mga bagay na may thrill. Medyo nag-alinlangan si Malia sa kagustuhan ni Jenna noong una, pero kalaunan ay napapayag siya ng dalawa. Inamin niya na yung unang pasok niya sa bahay na iyon ay hindi talaga siya komportable at mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa pakiramdam niya kasi ay may mga matang nakatingin o nakasilip sa kanila na hindi nakikita. Tingin malamang ng mga naninirahang espiritu sa loob ng bahay. Kaya doon na sila nag-decide na gamitin ang Ouija board na dala-dala niya para kahit papaano ay makausap ang mga espiritu. Dahil masyadong maluwag ang sala ng lumang bahay, ay doon sila nag-set up at inumpisahan na ni Malia ang paunang ritual ng spirit board o Ouija. Habang nagdadasal ng pabulong si Malia at nakapikit naman si Nikki, napadako ang tingin ni Jenna sa may gawing bahagi ng main door ng sala. Doon ay otomatikong may naaninagan siyang aninong nakatayo. Ilang saglit pa ay bigla itong naging bilog at lumutang sa ere at bigla ding nagkulay puti. Hindi na malaya ni Jenna na nakabukas na ang mga mata ni Nikki at nakita rin niya ang iba pang mga bilog na sa pagkakataong iyon ay may iba't ibang kulay na pero pare-parehong lumulutang. Para itong mga liwanag ng flashlight, may maliliit at malalaki. Maya-maya ay nagsalita na si Malia at sabi niya, merong espiritu nang gustong makipag-usap sa kanila. Nakatayo ito sa harap niya na nasa likuran naman ni Jenna. Espiritu daw ito ng isang 18 anyos na dalaga at nagpakilala bilang Gemma. Sinabihan ni Malia ang dalawang kasama na huwag bibitawan ang pagkakakapit ng kamay nila. Tinanong ni Malia ang espiritu kung ano ang ikinamatay nito. Sabi ni Gemma, namatay siya sa isang car accident. Noong nakumpirma na niyang patay na nga siya, ay hindi pa rin niya matanggap kung kaya tulirong-tuliro siya sa takot hanggang sa hindi na niya malaman kung saan siya pupunta o ano ang gagawin niya. Malapit lamang daw kasi sa lugar na iyon nangyari ang aksidente. Tinanong siya ni Malia kung paano siya nakarating sa bahay at ang sagot naman ni Gemma ay parang may humila o humigop daw sa kanya. At sa isang pitik lamang ay nasa loob na siya ng lumang bahay na yun. Kahit anong gawin niya ay hindi daw siya makalabas-labas. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni na Jenna at Nikki dahil habang nag-uusap ang multo ni Gemma at si Malia ay nakita nila ang mga iba't ibang kulay na mga bilog na parang ilaw na lumulutang at nakapalibot na sa kanilang tatlo. Maya-maya, gumalaw ng kusa ang planchet ng Ouija board. Ikot lang ito ng ikot sa gitna hanggang sa bigla itong huminto at nakaturo ang pinakadulo nito kay Gemma. Makalipas ang ilang saglit ay nagsalita si Malia. Ang sabi daw sa kanya ni Gemma ay mag-iingat sila at may mga sinabi din ng mga multo na hindi din niya naman masyadong maintindihan. Binanggit nito sa pamamagitan ng Ouija board at planchet nito ang mga salitang wala namang kinalaman sa kanilang usapan, katulad ng baril, takbo, tago, mga lalaki at ang numerong 15 at 16. Hanggang sa bigla na lang naglaho si Gemma at ang mga lumulutang na bilog na ilaw ay bigla na lamang ding nawala. Tumahimik din ang buong paligid. Nagulantang ang tatlo at halos tumalon papatayo dahil sa nangyayari. Si Jenna ay nakarinig naman ng komosyon at ingay mula sa labas, sa harap ng lumang bahay. Sabay-sabay silang lumabas para tignan ang nangyayari. Nagulat sila dahil may kalalakihang naghahabulan sa kalsada at sa harapan ng malaking gate ng bahay.
Isang tumatakbong binata na may hawak-hawak na paltik sa isang kamay niya ang aakyat na sana ng gate ni Nikki nang biglang nanlaki ang mga mata nito at tila sa itsura ay parang natakot. Tumalon ito mula sa gate at sumisigaw habang tumatakbo. Nagtaka naman ang tatlo kung bakit ganoon na naging reaksyon ng lalaki. Samantalang hindi naman sila kaagad makikita dahil madilim sa pwestong kinatatayuan nila. Tumingin sa may bandang likuran si Jenna at nakita niya ang parang malabong espiritu ni Gemma na nakatingin sa kanilang tatlo. Ngumiti ito sa kanya at habang kumakaway ay unti-unti nang nag-fade at nawala na ng tuluyan. Huminga ng malalim si Jenna at inakbayan niya sina Nikki at Malia sa kanagyaya na pumasok na sa loob ng bahay. Kinabukasan, bago magtanghali ay nagising si Jenna sa tunog ng doorbell. Lumabas siya ng kwarto at bumaba para tingnan iyon. Sumilip muna siya sa nakaawang na bintana sa sala saka binuksan ang main door. Lalabas na sana siya nang bigla niyang makitang bumababa ng hagdan ng magpinsan. Sabay silang tatlo na lumabas sa sala at diretso na agad sa gate. May mga tanod doon at sila pala ang nagdo-doorbell. Tinanong ni Malia mga ito kung may problema. Nagsalita ang isang mukhang may edad na tanod. Kaya daw pala sila pumunta sa bahay para tanungin at kumustahin sila. Ipinaliwanag ng isang tanod na may nangyaring nakawan sa 3 bahay na magkakalapit sa subdivision at nang papasukin na ang pangatlong bahay ay hindi na malaya ng mga magnanakaw na may nakataling 2 Rottweiler sa loob ng garahe nito at nakagawa ng ingay na siyang nagpagising sa mga kapitbahay at tumawag ang may-ari ng bahay sa barangay. Nakita na lang ng mga tanod na kanya-kanyang pulasan ang sa tingin nila ay 5 kabataan na nabahala nang makita ang mga tanod na paparating. Nagsitago ang mga ito sa mga bahay-bahay na walang ilaw sa loob at labas at sa madilim na bahagi ng subdivision. Hindi na nagtaka si Jenna dahil iyon nga ang nakita nilang kaguluhan kagabi. Natakot naman si Nikki dahil kinutuban siya na baka maulit-ulit iyon, baka bumawi din ang magnanakaw sa ibang gabi at madalas pa naman kasi siyang nag-iisa sa bahay. Si Malia naman ay walang kibong bumalik sa loob ng bahay. Palubog na ang araw. 5 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Nakauwi na si Jenna sa kanila at si Malia naman ay naiwan muna sa bahay para samahan ang pinsang si Nikki. Kumuha ng 3 puting matatabang kandila si Malia at pagkatapos ay kinuha niya ang mga kagamitang pangritual at tinawag niya ang kanyang pinsan. Niyaya ito na bumaba sila sa hardin sa gawing likod ng bahay. Hawak-hawak ang Ouija board. Lumabas sila sa likod ng bahay at umupo sa may damuhan sa gitna ng maliit na hardin. Inayos niya ang 3 kandila at parang tatsulok ang hugis sa palinya ng mga ito na nakatusok din sa lupa. Inilapag niya ang Ouija board sa gitna at sinindihan ang 3 kandila. Nagtaka si Nikki. Wala siyang kaide-ideya sa gagawin nila. Sinabihan na lamang siya ni Malia na huwag mag-aalala dahil malalaman din nila mamaya ang ibig sabihin ng gagawin niyang ritual. Ipinikit na lamang ni Malia ang kanyang mga mata. Yumuko at umusal ng dasal. Maya-maya ay may dumaang hangin sa pwesto nila at gumalaw ng kusa ang planchet sa gitna ng board. Tinanong ni Malia kung meron ba silang kasama at otomatikong nagtungo ang planchet sa salitang yes at sinabihan na lamang niyang magpakita ang mga ito. Nakita ni Nikki na may parang puting kurtina ang biglang bumungad sa kanilang harapan
pero hindi niya makita ang itsura nito dahil napapalibutan ito ng maliwanag na puting ilaw mula ulo hanggang paa. Pero sa loob-loob niya ay isa itong espiritu. Napadako ang paningin niya kay Malia at nakita niyang nakatitig lang ito sa imaheng nakatayo. Pagkalipas ng 3 minuto ay bigla na lamang naglaho ang puting imahe at parang naalimpungatan si Malia. Tinanong niya ito kung anong nangyari. Nagpaliwanag naman ang kausap. Si Gemma daw ang kanyang kausap. Noong unang gabing nagsagawa sila ng ritual, bago mangyari ang nakawan at habulan na kanilang nasaksihan, ay nagbigay ng senyales si Gemma sa kanila. Hindi lang daw niya masyadong maintindihan dahil nawiwirduhan siya at kasabay nun nakakalito. Tsaka lamang niyang nakumpirma na mga senyales nga pala iyon nang makita na nila ang komosyon na nangyayari sa labas. Masaya naman si Gemma dahil walang nangyaring masama sa kanilang tatlo. Nagbalak palang magtago ang isang magnanakaw sa bakuran ng bahay ni Nikki nang bigla siyang nagpakita rito at hindi natuloy ang binabalak ng magnanakaw dahil sa takot. Nang oras na iyon ay nagtaka sila kung bakit biglang natakot ang itsura ng binata at habang kumakaripas ng takbo ay sumisigaw pa ito. Tinanong naman ni Nikki si Malia kung bakit nagsagawa ulit sila ng ritual. Ipinaliwanag ito agad ni Malia. Dahil nga nakulong ang kaluluwa ni Gemma sa bahay, tinulungan daw niya itong tumawid at hanapin ang liwanag at para tuluyan na siyang manahimik. Pero bago umalis si Gemma, iginiit niya na ang karamihan sa mga espiritong naroroon sa loob ng haunted house na iyon o ang bahay ay mga masasabing gwardya o bantay. Nangako ang mga ito na magbabantay sa bahay at kung may mga hasdaw na pumasok doon o may mga plano na gumawa ng hindi maganda sa mga naninirahan sa bahay ay tatakutin nila ito upang mapaalis. Nagdasal si Nikki at buong puso siyang nagpasalamat kay Gemma. Ganon din sa mga espiritong nagbabantay daw sa kanilang bahay. Gumalaw ang planchet at pumunta sa mga letrang bumuo ng salitang "You're welcome" at tinapos na ni Malia ang ritual. Pagkatapos ligpitin ni Malia ang mga gamit at pagkatayo pa lamang nila, bigla silang nagyakapan ni Nikki at pagkatapos ay naiyak itong nagpapasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa abilidad ni Malia na makipag-usap sa mga kaluluwa ay siguradong napahamak na sila kagabi. At kung hindi rin dahil doon, walang ideya si Nikki na kung sino pa ang hindi nakikita ay sila pa pala magsisilbing tigapagtanggol at walang sawang magbabantay sa kanila.